Good morning mga kaibike natin dyan. Isa na namang project ang ating gagawin ngayong maulan na umaga. Good morning, good morning. Ayan, dahil may bagyo ngayon, yung paparating na bagyong Dantes, kasunod nung bagyong Krising. So ito tayo ngayon dito dahil walang magawa. Try natin ayusin tong nasirang controller. Yan. So itong controller na to, itinapon na po ito at may mga pinutulan na rin. Ngayon try natin kung mapapagana natin. Ayan yung mga pinaputulan na wire. At ito naman yung nasunog na phase wire. Yung tatlong malalaking yan, yellow, green, blue. At ating ginamitan ng lithium yung nakarang inayos natin. So gagamitin natin ngayon dito pang testing. So ito yung kanyang dynamo. Ayan. So para malaman natin nagagana yung ating ginagawang controller. Ayan. So far sa testing natin may mga output naman siya. So try natin i-connect. Napakita natin yung output. Ito po yung supply nya nakakonect na. Yung ground ng controller negative, black. At itong kanyang positive na input, yan 48 volts po yan na controller. Para sa 450 watts, 350 to 450 watts na control na mga motor or dynamo. So po pwede yung controller na yun. So ito po yung kanyang positive input, kulay red. Yan po yung wire na galing sa baterya, ito positive. At ito naman yung black na negative. Isin-apply natin dito sa input ng controller na negative at positive. Tapos makikita nyo dito may isang wire dito na medyo makapal din. Ayan po yung kanyang ignition. So para hindi na tayo gumamit ng susi, tinap na natin diretso doon sa supply. So automatic on na yan. So ngayon ang gagawin natin, tetestingin naman natin tong sensor. Hindi siya hall sensor pala, papuntang hall sensor. So ito ay ito yung linya na magsusupply sa hall sensor ng dynamo. So testingin natin. So yan, positive, negative. Ito po yung ating tester. Yan. Ito makita nyo. Yan. So nakaset na siya sa volts, 200 volts. So pwede naman sa 20 volts lang nyo iset, pwede rin yun. So testing natin yung output. Ayun, 4.7, goods yan. Sa dilaw 3.3, okay yan. Ayun, may output na 3.3 din sa blue. Ay sa green, ito naman sa blue 3.3 volts din. Okay yung output niya papuntang hall sensor. So ito po yung connector ng motor. Ito po, yan yung kable niya. So ito yan, itatap natin yan sa dito. Ayan. Tapos yung kanyang throttle, testingin din natin para makita nyo. So yung throttle nya is ito. Zoom natin ng konti, medyo malihis, hirap tawakan tong cellphone. So zoom lang natin. So ayun yung sa sa throttle. Itong red 5 volts yan. Ito po
Ito yung green. Ito yung sa signal galing sa throttle, at ito naman yung black. Ito yung ground, negative. So the rest mga accessory. Tapos ito yung phase wire. So mamaya kakabit natin yung phase wire. So yung testing natin ng mga output is good na. Ang importante dyan yung sa throttle may output, saka yung sa hall sensor may output, pati yung sa power okay din. So ibig sabihin okay na yung mga outputs nyan. So the rest mamaya itetest natin. Secondary ano na lang yan, component ng isang controller yung iba. Importante yung power, yung papuntang hall sensor, phase wire, saka yung sa throttle. Yun po ang importante. So tara, kukonect lang natin. So mamaya buo na yan, papakita ko sa inyo kung gumagana na siya. Okay. So ganyan lang po muna yan, temporary, para pag gumana siya saka natin pipix. So ganyan po mag-testing ng controller, hindi agad pinipix. Okay. So, try natin balatan. Okay. Yan po. Dudugtong nyo lang po siya temporary para matitimplan nyo pa mamaya pag hindi gumana. Kasi po ito ay tinitimpla pa yan, combination, kino-combination yung mga phase wire saka tong hall sensor. So mamaya natin pipix pag okay na siya. So try muna natin to, iikot siya. Good. Pumunta ka pala dito, Dani ka. So end ko muna itong video, mamaya pakita natin kung gumagana na. Oo, inayaan na lang kita eh.